Masayang kinakausap ng lalaki ang kanyang asawa nang may bigla siyang napansin sa pintuan ng kanilang bahay. Tinignan niya ito ay nakita niyang may isang lalaki ang nakatayo sa labas na may dalang regalo. Nagtaka ang lalaki kung sino ito at tinanong niya ang kanyang asawa kung kilala ba ito, ngunit ang sabi ng kanyang asawa ay hindi. Pinuntahan niya ito sa labas upang kausapin at nalaman ng kapitbahay pala nila ito, kaya pinapasok niya ang lalaki sa kanilang bahay. Nang makapasok na ang lalaki sa kanilang bahay, inabot niya ang regalo at tinanggap niya naman ito at hindi niya alam na ito pala ang magbibigay ng lagim sa kanilang buhay. Binuksan niya ito at nagtaka siya kung bakit wala itong laman at nababalot ito ng itim. Pumunta siya sa drawer nila at kumuha ng flashlight upang ilawaan ito, ngunit wala pa rin silang makita sa loob kundi itim lamang. Nagtaka ang lalaki kung bakit nababalot ito ng itim, kaya kumuha siya ng lapis at hinulag sa kahit, ngunit biglang nawala ang lapis, kaya nagsimula silang kabahan at matakot at sabay nilang sinilip ang kahon at kita sa mga mukha nila ang pagkakaroon ng kaba. Napaupo ang lalaki sa pagtataka at muti niyang tinignan ang kahon nang may biglang lumitaw na ulo, kaya nagulat siya at natakot. Tinatawagan niya ang lalaking nagbigay nito sa kanila, ngunit hindi ito sumasagot, kaya mas lalo silang binalot ng takot at pag-aalala dahil hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nag-usap sila at tinignan nila ang isa't isa, ay nang muli silang tumingin sa kahon ay mayroon ng lumabas na kamay, kaya alam na nila na kapag hindi nila tinignan ang kahon ay paunti-unting lalabas ang lalaki sa loob ng kahon. Sinusubukan nila itong kausapin, ngunit hindi ito nagsasalita, bagkus at nakatitig lang ito sa kanila. Natatakot ang lalaki at pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kutsilyo at binigay niya ito sa kanyang asawa at sinabihan niya ang kanyang asawa na wag niyang tatanggalin yung paningin niya sa kahon dahil aalis siya at pupuntahan niya ang lalaking nagbigay sa kanila ng kahon. Sa hindi inaasahang pangyayari, wala na ang lalaking nagbigay ng kahon, kaya nagmahino siya at hinanap niya ang lalaki upang tanungin kung ano ang bagay na iyon. Habang nagmamahino siya ay kitang-kita sa kanyang muka ang takot dahil iniisip niya ang kanyang asawa at baka may mangyaring masama sa kanya, kaya nagpasya siyang bumalik sa bahay nila at agad-agad siyang umikot at nagmadaling umuwi sa kanilang bahay. Nang makauwi siya sa kanilang bahay ay naabutan niya itong nakapatay ang lahat ng ilaw, at nang pumasok siya ay napansin niyang nawawala ang kanyang asawa kasama ang kahon at nakakalat ang kutsilyong ibinigay niya sa kanyang asawa. Ko na balot ng takot ang lalaki dahil nawawala ang kanyang asawa at hinanap niya ito sa bawat sulok ng kanilang bahay, ngunit hindi niya ito makita. Bumaba siya sa basement ng kanilang bahay dahil nagbabaka sakali siyang nandun ang kanyang asawa. Ko natatakot siya, ngunit kailangan niyang hanapin ang kanyang asawa upang iligtas. Hinanap niya ang kanyang asawa sa lahat ng sulok ng kanilang bahay, ngunit nabigo ito at hindi niya mahanap ang kanyang asawa. Pumunta siya sa kanilang banyo at nakita niyang nakabukas ang gripo, ngunit ipinagpatuloy niya ang paghahanap at dito mayroon siyang nakita na kakaiba, kaya natakot siya at kumari pa ng takbo dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin.